you started playing basketball. Nag-start ako mag-basketball talaga is around 13 years old. Hindi kasi yun yung first na hilig ko eh. So, skateboard talaga yung hilig ko that time. So, pero na-inspire naman ako sa mga kwento ng mga friends ng father ko sa province na okay din maglaro yung papa ko daw. So, why not? So, pagpasok ko ng first year high school, nag-try din ako yung mga town meet, mga ganyan. Then, nakahiligan ko na yung game. Tapos, nagdire-diretso. Blessed ako na naging sport ko siya, naging hobby. And hanggang ngayon, naging trabaho ko. So, yun lang. 13 years old ako nag-start talaga. Late na rin eh. Nag-start ako mag-varsity. Napunta ako ng Manila sa San Beda Red Cubs. 15 years old ako. Nag-residence ako ng 1 year. Then, naglaro ako ng 2 NCAA seasons sa San Beda High School. Then, tama ba? 2007, kung maalala ko. 2007 ako lumuwas ng Manila from Lokban, Quezon. Then, yun eh. Hindi naman totally na-recruit. Nag-try out ako. Subok lang. Una ko talagang option is BCU. Nung time na yun kasi yun yung kinukwento sa akin ng ibang friends. So, tsaka iba kong kamag-anak. Then, may nagsabi na bakit hindi San Beda? Since yung mother side ko kasi is Taytay Rizal talaga yung hometown. And recently lang that time, yung San Beda, nandito na rin sa Rizal. So, nag-try ako. Medyo lang pa yung tryout that time. Yun, na-meet ko sila Coach Ato, Badulato, the legendary. Tapos, naging interested. Ginawa nila ako. Yan. Why you choose NU your first college school? Napunta naman ako sa National University. I was recruited by Coach Eric Altamirano para sa UAAP season na yun. Kakatapos lang ng season namin sa San Beda noon. Last year ko noon, galing sa champion. Tapos, yun, nakakuha kami ng calls. Tumawag din kay Coach Ato that time na interested nga na kunin ako sa NU. So, hindi rin naman nag-work yung una kong option. Since may offer sila, doon ako pumunta. Siyempre, Coach E, very legendary rin na coach yan sa high school basketball. Alam naman ng lahat yun. Why you transferred to San Beda? Speaking of hindi nakuha, from high school, nag-try out ako sa San Beda. I think that time, ang coach noon is si Coach Frankie Lim na din. Unfortunately, hindi ako nakuha. Hindi ako masyado napansin. Kasi, syempre, star-studded yung San Beda that time. So, sa madaling sabi, yun yung naging option ko, yung NU. Kasi, malabo akong makuha sa San Beda, sa alma mater ko. So, subok muna ako sa iba. Yun yung nangyari sa akin. Kaya napunta ako ng NU. How's experience playing in the NCAA? Magandang experience doon kasi ang NCAA kasi bruskuhan mostly ang games. Bruskuhan. So kaming mga maliliit na guards, talagang gulpi kami dyan. Pero ang dami naming nakukuhang aral doon na nagagawa rin namin sa games para alam mo yun, magiging flexible kami na kapag gantong kalaban, makaka-adjust kami. Yun yung mga nakuha ko sa NC. Tapos, syempre, yung historic moment namin, yung Super 6 namin, yun, hindi ko makakalimutan yun sa NCAA. Kasi up until now, I think, hindi pa siya nabibit. Yung 6 lang kami versus Arellano. So, at least nakaambag kami sa NCAA kahit pa paano. San Beda teammate, walang iba, Anjo Karam. Si Anjo Karam, kahit magka-position kami dati, isa siya sa nilulook up ko kasi grabe yung work ethics niya. Tapos yung focus niya para sa game,
focus niya sa practices, pagpe-prepare siya sa mga games namin. Also sa ano niya, yung diets, lahat. Okay si Kuya Anjo. So marami ako natutunan sa kanya on and off the court para sa progressive na performance, syempre. Yun, Anjo Karam. How's your first team MPBL started in Pasay? Medyo nakakatawa to. After ko kasi maglaro sa Salveda sa college, napunta ako sa business world, sa livestock naman. Sa province yon, so nagkaroon ako ng poultry business, mga manok. Then, nag-happy-happy kami, magtatropa. Nag-happy-happy. Then nakita ko sa spin.ph na may article about Coach Cholo Martin. We're good friends naman. So sabi ko, why not? Chat ko. So chinat ko siya. Sabi ko, Coach, pwede ba ako mag-try out? Ang reply niya sa akin, sige, punta ka sa Cuneta Astrodome, 1 o'clock bukas. Nasa Lokban, Quezon pa ako. So, parang layo na. Tapos, nag-happy-happy kami. So, muntik na ako mag-cancel na hindi na dapat ako pupunta. Then, nag-follow-up message siya sa akin na, ba't punta ka na? Bigyan kita chance makabalik. So, dun pa lang, sabi ko, may someone na naniniwala pa rin na pwede ba ako maglaro. So, hindi na ako nagdalawang isip. Lumuwas ako ng Manila. Then, grateful kay Coach Cholo. Hanggang ngayon, may trabaho pa tayo. How's your stint in Davao? Ito, medyo mixed ako dito kasi exciting siya dahil nag-champion kami. Pero at the same time, nakakatakot yung playoffs na yon. Kasi inabutan to ng pandemic almost ma-stranded pa kami sa Davao sa quarterfinals namin or semifinals versus Basilan. Then, alam mo yun, yung paranoia ng lahat ng tao, lalo sa linis ng mga nakakasama. So, nakakatakot yung naging finale. Pero, since nakuha namin yung championship, nakabubble kami sa Subic. Nabago somehow na divert naman sa enjoyment. So, memorable din yung Davao kasi masyadong maraming dinaanan yung season na yun bago namin matapos Ayun. Late na kasi ako dumating dyan hindi talaga ako naglalaro since April that time. Talagang wala akong team. I-off season ko talaga dapat yung ngayong season. Pero good friends ako kay Paul San Jose. Tapos sila Coach Chris Gabina, Coach Alex Cabagnot. Then nag-report ako sa kanila ng July or pa August na, something like that. So medyo late na. Tapos medyo alanganin na yung standing. Pero ang sarap maglaro kay Coach Chris Gabina. So, hindi ganon kami pinalad dun sa standings. Pero, nakaka-perform kami ng gusto namin. Siyempre, may natututunan din kami bago, lalo na kay Coach Alex, lalo na rin kay Coach Chris. So, enjoying naman yung season ko ngayon. Kahit ganon yung nangyari sa standing namin. Ayun. Sa Bacoor, saan wala akong masabi. Nag-champion kami sa South Division last season. Tapos we fell short dun sa National Championship versus Pampanga, the Young Guns. Pero yung brotherhood na nabuo dun, up until now kahit diba nagpahinga yung Bacoor this season, so nawatak-watak kami. Yung brotherhood hanggang ngayon, nandun pa rin yung communication namin, nagpapapawis kami, minsan nagsasama-sama. So, ang saya rin sa Bacoor kahit ang layo sa bahay ko. Taga Rizal ako So, araw-araw ako pumupuntang Bacoor. Pero nonetheless, yung management doon, sila Mayor Strike, sila Boss Dennis, the best yung Bacoor team. What do you learn from Coach Gavina? Coach Gavina? Madami. Start with practice. Perform ka na agad to the highest level.
sa game, yung sasabihin niya sa akin na it's all in your hands now. Yung trust na bibigay niya sa'yo. So, yung confidence makukuha mo sa kanya. Tapos, ang pinaka-the best na natutunan ko is yung mga game situations na meron siya. Na nare-relay sa amin. Tapos, since ako yung extension niya sa court, parang na-enjoy ko yung pagbibigay rin ng ganong IQ niya. Diba? From coach to player, tapos i-extend ko sa teammates. Tsaka yung kung paano siya mag-communicate. Grabe mag-communicate talaga. Detail, magigets mo right away. Pag hindi mo ginawa, syempre, yari ka kay Coach Chris. Ayun. Top 3 toughest opponent player in the MPBL. Sige, doon na lang ako sa kaposisyon ko. Siyempre, una, si Kuya Pamboy, Raimundo. Chris Bitoon. And, siyempre, yung brother ko, kahit kalaban ko ever since sa college, Mark Cruz. Yan yung tatlo na mahirap i-figure out kung paano babantayan, kung paano i-scorean. Kasi, siyempre, mga veterans din yan, tsaka magagaling talaga na player. So, yun, sila yung top 3 ko. Na-expect ko na tatanong mo yan eh. Kasi si Kit, hindi ko siya talaga nilagay sa top 3 ko sa opponent kasi hindi ako sanay nakalaban talaga siya. Yung nabuo namin sa Sarangani, medyo mas lamang pa din eh kaysa i-consider ko na opponent. Pero guarding Kit, lalo nung nag-Jensen siya tapos nasa Bacoor ako, mahirap din ni-handle si Kit. Lalo sa akin, defensively kasi si Kit, madaming moves si Kit. Pwede siya sa labas, pwede siya to-drive sa loob. Tapos yung ball handling niya, superb. So, yun minsan iniisip ko, i-scoutin ko tong kakampi ko. Kung ako siguro kalaban nito, mahirapan ako bantayan. Alam mo yung ganong thought? Ganun lang. So si Kit, isa rin yan, pero hindi ko talaga kino-consider na opponent. Who is MPBL teammate you learn the most? Tatlo din to. Una again, Pamboy Raimundo. We were teammates in Bataan Risers. Datu Cup pa yun. Then nung nagdabaw ako, Bonbon Custodio and Marky. Iba-iba silang work ethics nila. Siyempre, may matututunan din sa insights nila bilang veterans. So, sila yung tatlo talaga na nilulook up ko pagdating sa mga nag-gain ko sa MPBL. Friendly question, can you be tricky in one-on-one? Yes. Alam ni Tricky yan. Kahit tanong pa natin. Kaya naman. Hindi ko naman sinasabing sure na matatalo ko siya, pero possible, matalo ko si Tricky. Si Louis Vigil, actually high school pa lang ang kalaban ko na rin yan. JRU siya, sa beda ako. Ngayon, teammates kami. Ang masabi ko kay Louis is, grabe mag-create ng points, ng score. I mean, yung craft niya para makagawa ng score niya, grabe. Minsan nga, napaisip ako, ang hirap siguro ng practices nito individually para magawa niya yung mga ganong efficiency sa scoring. Kasi very few yung kayang umiscore ng ganon consistently eh. So, hindi naman natin masasabi na dahil volume shooter or what, mataas yung mataas yung percentage niya. So, hats off to Vigil. Superb scorer talaga. If you became PBA player, whose PBA player do you want to face? Walang iba kundi si Teniente L.A. Tenorio. Teniente. Ever since bata ako, yun, yung nahilig na ako sa basketball, pinapanood ko na siya lagi. Yung stint niya sa Alaska Aces dati.
kasama sila Diamond Simpson. Gusto ko siyang makalaro kasi taas din ng IQ. Taas ng IQ na player. Yun yung mga players na nilulook up ko talaga, like L.A. Tenorio, Steve Nash, yung matataas yung IQ para sa yung sa range ng basketball. So nung nakita ko siya, actually one time nagka-chance ako na makalaro siya pero hindi sa PBA. Alumni League dahil San Beda rin siya eh. Grabe, starstruck ko noon. Nakalaro ko siya. Alam mo yung point na talagang parang ayoko na dumribol. Gusto ko na lang tumingin sa kanya dati. So, kung magkaka-chance makalaro PBA, unang-una ko hanapin yung matchup ko, kalaban siya. Why you choose jersey 16? So, 16 kasi ever since, birthday ko siya eh. Birthday ko siya. So, simula nung nagkaroon ako ng mga liga, barangay, mosquito, mga ganyan. Nagja-jersey number 16 talaga ako. Napalitan lang siya, I think, isang season sa MPBL. Kasi yung firstborn ko na anak, February 12, doon ko lang siya ginamit. Then, after that, balik ulit sa 16. Dahil sa birthday ko. If you not became professional player, what do you think your work right now? Maybe, yung work ko ba? Siguro, musician. Mahilig ako mag-gitara, and before din ako mahilig sa basketball. Kasabay ng skateboarding ko, yung mga banda-banda. So, siguro, lamang yon kaysa mag-nursing na sinasabi ng lola ko dati. So, musician, possible na maging trabaho ko kung hindi ako basketball player. Yeah. Last question start, bench, cut, Kyrie Irving, John Wall, Derrick Rose. Shit. Hirap yun ah. Hirap yun ah. Siguro start ko Derrick Rose. Bench ko Kyrie Irving. Cut ko John Wall. Yan sa akin. Thank you for watching.